Kaya mapapansin nyo, palagi akong lilipat kasi gusto ko nire-record ko. Habang naglalakad ako, nagto-toilet ako, nagja-jogging ako, nag-exercise ako, kumakain ako, naka-headset ako. Boom, boom. Taxation law, boom, boom, boom. Lagi ko siya naririnig. Parang naging ingrained na sa'yo talaga yung salitang yun. Kaya, kasi pag nagbabasa ka lang, Brother Rocky, kita mo, hindi sinabi ng Bible na faith comes from reading. Di ba? Or faith comes from praying. Hindi. Sister Inda, the Bible is clear. Faith comes from hearing. So maganda ang hearing. Kaya nakikinig ako, boom. Talagang, kaya pag dumating sa klase ko, alam ko na kasi, lahat ng ginagawa, matutulog na lang ako, naka-ingrain pa siya eh. Nakikita talagang hindi nawawala sa panisat sa tenga ko yung mga salita na dapat kong aralin. Ganon din ang salita ng Diyos. Kailangan nating malaman palagi ang God's Word. Kasi sabi ng Panginoon, you have forgotten the law of your God. Nakalimutan mo ang Panginoon eh. Sinabi ko na sa inyo, di ba, kay Joshua, hindi ba, have I not commanded you? Sabi ng Panginoon, Sister Eva, pag binasa mo Joshua chapter 1, have I not commanded you? Yung pagpapakalakas, yung hindi pag-aalala, command yun ng Diyos. Sister Inda, malakas ang ulan, walang kuryente, walang internet, walang pera, walang ayuda, malakas ang pagsabog ng bulkan. Pero sabi ng Panginoon, have I not commanded you? Be strong. Be of courageous. Full of courage. Hindi ko kayo pababayaan. Inulit ng Panginoon Jesus yan, Sister Ne. Tingnan nyo yung mga ibon sa parang, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, walang ref. Pero pinapakain sila ng amang nasa langit. Sister Inda, napansin mo sabi ni Jesus, God's Word. Si Jesus ang nagsabi. Hindi nila pinapakain ang sarili nila. Sino nagpapakain, Sister Inda? Ang sabi ni Jesus, ang amang nasa langit ang nagpapakain sa mga ibon at walang isang ibon man ang lumalaglag sa lupa na lingid sa kaisipan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-aalala? Yun yung mga halaman na nandito ngayon tapos bukas susunugin na. Dinadamitan pa ng Diyos, binibigyan pa ng magandang bulaklak. Yung mga maya na tinitira-tirador natin, di ba? Pinapakain sila ng Diyos. Pero tayo mga tao, sabi ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world. Wala kang makikitang for God so loved the animals. Diba, Sister Inda? Sister Inda kasi kakaiba sa lahat eh. Siya ang pinakamadilim na background. Kaya, Sister Inda, pasensya ka na. Lagi kitang napapansin dyan. Ay, Sister Inda, brownout ba sa inyo, kapatid? Sister Inda ng Sulo, brownout po sa inyo? Opo, Ay, brownout po kami. Ay, bakit kayo may internet? Wala po kami kuryente. Pero kahit brownout, may internet kayo? Po, nagpa-load po ako para po ako makatulog. Oh, yeta mo. Yan, Sister Inda, ang pananampalataya, Pastor Rizal. Kahit brownout, yung iba pag brownout, brownout kasi. Bakit si Sister Inda, ang dilim-dilim? Ayan o, hindi mo na nga makita. Ang nakikita mo lang siguro, sinag ng buwan na lang siguro yan. Pero dahil sa pananampalataya, hindi sa pumapayag. Yan, Sister Inda, talagang kitang-kita ko ang iyong pananalig sa Diyos. May mga Kristiyano kasi ang kanilang paniniwala sa salita ng Diyos kulang. Merong alam pero kulang. You see, pag kulang ang knowledge mo, that's dangerous. Yung kulang ang knowledge, kukunti ang kalamdyak ko dyan eh. Ay siya, wag na kasi kulang palang alam mo. Maaaring kilalanin nila ang Diyos noon, pero kulang. Pero Ate Eva, tatandaan mo na God and God's Word are closely related. God and God's Word are closely related. Why? Pag binasa mo mga kapatid ang Psalms 138 verse 2, sabi ng Panginoon, you have magnified your Word. You have magnified your Word. Sabihin, pinalaki, pinataas mo ang iyong mga salita above all your name. Mas pinahalagahan ng Panginoon ang kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. So, the Word of God is higher than the name of God Himself. In fact, pag binasa mo John chapter 1 verse 1, Sister Inda, God
express Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pasin mo yun. Ginawa ng Diyos. In-identify niya ang sarili niya as the Word. So when God made the heavens and the earth, in the beginning of time, and God said, "Let there be light," that's God Himself coming out from His mouth. Because that is God's Word. Kaya yung pakikinig na salita ng Diyos, Ate Eva, you are listening. Faith comes when God speaks. Yung God's Word is already God. Kaya pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, you are listening while God talks. Yun ang kahalagan. At yun ang nawala sa mga Israelita. Because they have rejected the knowledge, because you have rejected the knowledge, I will also reject you. Kaya mga tao na ayaw makinig ng karunungan, i-reject. Kahit ako, pag may tumatawag sa akin, "Attorney, ito ang problema ko." Okay. Ito ang advice ko. Tapos minsan yung mga tao, minsan parang feeling nila mas may alam sila. Sabi ko, "Kapatid, unang-una, tumawag ka sa akin. Nagbayad ka ng consultation fee. Ang consultation ko, Ate Eva, $300 per hour. Consultation yun, ha? Tapos, mas marami ka pang alam sa akin. Huwag ka na magtanong. Kasi may alam ka pala eh. Marunong ka pala eh." You see, when you reject knowledge, nagagalit ang Diyos doon. Because lack of knowledge make people destroyed. Sabi ng Panginoon, may people are destroyed because they lack knowledge. It did not say they don't have knowledge, but the lack. They know a little bit, maybe 20% or 50% or 90%, but they don't have the full knowledge of God. And because of that, sabi ng Panginoon, I will also reject you. So, importante yun mga kapatid eh. Kaya, mahalaga ang trabaho ng mga pastor. Ako mga kapatid, sabi ko, itong oras na ito ay trabaho ko eh. Pero, mas pinapahalagahan ko mga kapatid, at ang ating mga pastor, mas pinapahalaga namin magturo kasi accountability ito eh. Hindi to pwedeng ipagpa-delegate kung talagang hindi naman talaga kailangan. Maliban na talagang kailangan. Example, nasa court ako, na talagang hindi ko pwedeng pahindian yun dahil kailangan trabaho ko yun. Pero hanggat kaya mo kapatid, gampanan natin ang tungkulin natin. Ginagampanan namin ang tungkulin namin magturo. Sapagkat yung word na salit na maririnig ninyo mga kapatid, na dapat maririnig ninyo, hindi naririnig because the pastor is not willing to perform his or her task. Kapag pinabayaan namin yung duty namin na magturo, so hindi kami, sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, then we cannot lead the people into the true knowledge of God. May mga taong nakakaroon ng kakulangan sa karunungan patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat yung mga pastor na dapat magturo, hindi nagtuturo. At I hope mga kapatid, na kayo ay may natututunan sa aking mga pagtuturo, sa aming pagtuturo dito mga kapatid. Pakilike nga mga kapatid ng inyong mga button dyan, ng inyong mga heart shape naman mga kapatid. Alam nyo sa YouTube mga kapatid, may mga, pagka nagbibigay ka ng heart shape, kumikita yung nagsasalita. Di na naman kapatid ay wala. Yan naman ay libre, pipindutin nyo laang. Amen ba mga kapatid? Salamat po sa mga nag-like yan. Sister Alice, thank you. Amen. Sana may natututunan kayo. At saka, at least may natututunan kayo. Kasi kung sa Facebook lang naman kayo titingin, Sister Angel, wala ka namang matututunan sa Facebook. Puro mga quotes lang. Mga hugot ng mga hugot. Cute lang siyang hugot. Pero hindi mo alam kung talagang biblically tested. Kasi may mga hugot na maganda, cute. Pero hindi sa biblically tested. Wala sa Bible. Amen ba? Kaya, yung karunungan natin patungkol sa Diyos, malalaman mo ang Panginoon eh. Panginoon, kilala kita eh. Tama sabi ng Panginoon, nung nagkakaroon ng bagyo,
Panginoon, Panginoon, hindi ka ba natatakot na mamamatay na tayo? Ang lakas-lakas ng alon, tulog ka pa dyan? Hello? Ang lakas-lakas na ng bagyo? Signal number 2, tulog ka pa? Sabi ng Panginoon, bakit? Bakit kayo walang kayong pananampalataya? Kasama nyo na nga ako eh. Gigisingin nyo pa ako? Natutulog yung tao. Pero mo, ang lakas-lakas ng bagyo, hindi nagigising ang Diyos. Bakit? Gusto ng Panginoon, malaman mo na pagkasama mo ang Diyos, Brother Rocky, lahat ng bagay kaya mong gawin. Could it be that God gives us the problem for a reason? Binibigyan ng Panginoon tayo ng problema for a reason. And one of those reasons, maraming reason yan. One of those reasons, Ate Eva, is for us to discover what we have. When Moses was given the task to lead the Israelites out of Egypt, out of 430 years of bondage, nagpadala ang Panginoon ng mga problema. Red Sea, chasing chariots, 600 premium chariots chosen by the Pharaoh, the king. They were chasing the Israelites. And the Israelites were able to hear the hoofbeats of the horses, the chariot. And the fear came to the Israelites. And Moses and the Israelites were crying to God. And then God responded, "Why are you crying to me? Why are you waking me up? Why are you bothering me?" God said. But God commanded the Israelites to keep moving, to keep walking. And this is what God said to Moses. Sabi ng Panginoon ko, Moses, do you know what you have? What do you have in your hand? I have a stick. But Lord, this is only a stick. Only a stick. Yes. But do you know the power of that stick? No. Because I only use the stick. Ginagamit ko itong tungkod na to sa paglakad. Kasi matanda na siya eh. Maaaring gamitin niya sa pagpatay ng mga ahas, paghawi ng mga damo. That was what he thought about the use of the stick. But God put him into a dilemma so that he discovered the maximum power of the stick. And God said to Moses, put the stick by the water, by the Red Sea. Itapat mo yung stick sa tapat ng pulang dagat. And I will show you the full capacity of what I have given you. Nung ginawa ni Moises, tinapat niya yung stick, it activated the parting of the Red Sea. That is the beauty of the problem. By having a problem, God will show you have more than enough. Hindi nagbigay ang Panginoon ng panibagong stuff. Kaya nang tumawag si Apostol Pablo sa Panginoon, Lord, take these thorns of the flesh away from me. 3 times, sabi ni St. Paul, I prayed 3 times to God to remove the thorns of the flesh away from him. But God responded 3 times, no, I won't. I will not remove that. Because my grace is sufficient. Not more than enough. God said at Eva, sufficient, adequate. Sapagkat ang aking biyaya ay sapat. My grace is sufficient for thee. Because my power is displayed. My power is used in full and maximum capacity out of your weakness. Nagpapadala ang Panginoon ng mga problema para malaman natin kung ano ang meron tayo, para ma-discover natin ano ang meron tayo. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Palike naman dyan, mga kapatid, please. Wala naman tayong bayad. Para nagigising-gising kayo dyan. Mga kapatid, I will go deeper into this. Now, mga kapatid, okay lang ba mga 20 minutes pa tayo? You see, and I will be talking this, I know that there we have young people here and also people who are married. We're now jumping to
Hosea chapter 4, verse 11 to 14. Why does God so angry about idolatry? Idolatry or adultery, the adultery of idolatry. Akala ng mga tao basta idolatry yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan eh. But the problem with that is that this is the picture, Sister Arlene or Sister Alice, the picture of adultery, the hardest thing in life. And I don't want to open this because it happened to me. Ayoko nang umiyak. But the hardest thing in life, Ate Eva, is that you are faithful and the other party is not. Kaya may kasabay ng matatanda, Sister Vilma, it takes two to tango. That's profound. Malalim yun Yung it takes two to tango, sa mag-asawa, dapat dalawa kayong kasawa ng tango. Eh pag ang isa, ang gustong sayawin ay cha-cha o zumba, then hindi na kayo match. But the hardest thing in life, mga kapatid, is when you are faithful and the other is not willing to do his or her part of the bargain. Tapat ka, pero yung isa hindi. Ganun ang ayaw ng Diyos. Sister Inda. Sabi ng Panginoon, tapat ako pero kayo ang kumaliwa Kaya galit ang Panginoon sa adultery. Isinama ng Panginoon nyo sa 10 utos. Brother Rocky, Exodus 20. Huwag kang kukuha ng asawa ng iba. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Ayaw ng Panginoon yun. Because our God, kaya sinabi na, di ba ang tawag sa Panginoong Jesus ay, He is the groom. He is the husband. Asawa nating lalaki ang Panginoon. The church is the bride. Di ba may kanta tayo niya? The church is the bride. Jesus is the groom. And God is the faithful, is the resemblance, the symbol of a faithful and a good husband to His people. Tapat at mabuting asawa ang Diyos. Kaya yung adultery, hindi dapat maganap. Pero yun ang pinakamasakit. Yung lalaking tapat, tapos yung babae, hindi tapat. May tumawag sa akin sa Pilipinas, Brother Rocky na, Attorney, lalapit ko po yung asawa ko dyan sa UK. TNT po siya dyan. TNT. Kaya natutuwa ako sa aking trabaho dahil marami ako nalalamang istorya. Maganda naman kasi at least nalalaman ko nga. Pero nagagamit ko rin naman sa aking karanasan, sa aking pagtuturo. At hindi ko gusto ikwento ang buhay nila dahil nakakatawa. Ginagamit ko lang itong example para for a proper understanding. Sabi ng lalaki, Attorney, yung asawa ko po ay ganito. TNT po siya dyan. Matutulungan niyo po ba siya? Sabi ko, bakit hindi mo patawagin sa akin yung asawa mo? Nasa UK naman pala siya, yung asawa mo. Sige po, patatawagin ko po. Di tumawag sa akin. Si Pastora Madeline, yung kanyang asawa. Attorney, ako ho yung asawa ni, yung asawa kong tumawag sa inyo na nakausap daw ho kayo. Ano namang balita sa'yo? Attorney, gusto ko na hong makipaghiwalay bakit? Katatawag lang ang asawa mo sa akin. Ako, ang asawa mo ang kumontak sa akin. Tapos ang gagawin mo, hihiwalayan mo. Bakit? Ano nangyari? Wala lang po, hindi lang po kami masaya. Ay nako, yung sayang-sayang yan, hindi na dapat niyang masaya. Lagi, ang pag-aasawa, hindi naman laging masaya. Saan ka nakakita ng laging masaya ang asawa? May sinabi ba sa kinasal ka na dapat lagi kayong masaya? Kaya nga sabi, ito bang Rocky, mahal mo ba si Binilda for better and for worse? Hindi laging masaya. Naku, nasabong ko talaga yung kliyente na yun. Sabi ko, nagbayad-bayad mo sana ng $300. Tapos sasabihin mo sa akin, hiwalay mo asawa mo tumawag sa akin. Ay naku, wag ka na tumawag sa akin ulit. Yung asawa mo, kabait-bait mo kung mabait. Talaga po, mabait po siya. Oo,
Kasi nakakausap ko siya, hindi ko siya kilala, pero mukhang mabait. At saka bakit mo siya hiwalayan? Ano naging kasalanan niya sa'yo? Nang babae ba siya? Nananakit ba siya? Wala po. Eh kaso ako lang po lagi nagtatrabaho eh. Eh ilan bang anak niyo? Siyam po. Siyam? Sino nag-aalaga? Siya po. Ha? Ibig sabihin, sinasabi mo sa akin na nagtatrabaho ka at sa palagay mo kaya kung wala nag-aalaga ng mga inakay mo sa Pilipinas, makakapagtrabaho ka kaya? Ang feeling mo, porque nagpapadala ka sa Pilipinas ng pera, eh yung asawa mo walang kwenta. Teka muna, parang imbalance yata. Walang hustisya dito. Bakit? Yung asawa mo nagpapakamatay, kumakanta ng hopelessly devoted to you. Hopelessly, bro mo, hopeless na. Siya nag-aalaga ng siya. Pastor Rizal, nakukuha niyo ang point ko. Siya may inaalagaan mo. Ang inaalagaan niya. Tapos, sasabihin mo sa akin na hindi ka masaya. Bakit? Siguro ikaw may ginagawa rito. No? Wala po. Nako kapatid, ikaw ay magbago ha. Magsimba ka sa church namin. At ikaw ay sisermon ako sa linggo. Masakit yun eh. Diba? Dahil ang Panginoon tapat sa atin. Eh bakit naman tayo mga ngaliwa sa Diyos? At ang problema rito, Sister Eva, yung ginagawa ng mga adultery yung ginagawa nila eh. Hindi nila iniiwanan ng Diyos. Ang ginagawa nila, Sister Inda, nagdadagdag sila. At yun ang ginagawa ng mga tao. Kaya nga ang sabi Sister Inda ng Bible, let us love one another. Hindi sinabi ng Bible, Sister Inda, na let us love another one. Dapat isa lang, Brother Rocky, ang mahal natin. Ang Diyos lang. Amen. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Mga kapatid, nakakaisang oras na ako doon sa tapat na yun. Chapter 4 pa lang yan, ha. May 5 and 6 pa tayo, mga kapatid. Huwag mo na kayo matutulog. Konting-konti na, mga kapatid. Yan, mga kapatid, pag si Pastor doon na natutulog, napakahaba talaga eh. Kasi, mga kapatid, iniikay natin. Maganda na yung naiikay natin. Alam yung ikay sa Tagalog, mga kapatid, sa mga taga-Bisaya, taga-Mindanao, yung ikay sa aming Tagalog, yan ay talagang hinihimay. Talagang, konti na lang mga kapatid. Chapter 5 ng Hosea. Ito mga kapatid, sa chapter 5 naman ng Hosea, ito yung kahangalan o sa ating colloquial o contemporary word, katangahan sa pagtitiwala sa tao. Sa pagtitiwala ka sa tao. Eh, sabi ng Panginoon, sumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. At ito yung sinasabi ng chapter 5 ng Hosea. Sinabi rito sa chapter 5, verse 10 to 13, I jumped. Nagtiwala ang Israel eh. The princes of Judah are like those who remove the landmark. Alam mo yung mga muhon sa probinsya natin, sa ating mga, hindi ko alam kung kayo napapupunta pa ng mga palayan. Ang mga bata ngayon siguro hindi kayo nakakapunta ng mga palayanan kasi mga millennials na kayo. Pero yung mga pinanganak ng mga 1970s, 1960s, o kahit 1980s yan, meron tayong mga muhon. Pag nagpunta kayo ng mga palayan, mga iho, mga iha, yung mga bata, may makikita kayo mga nakasuksok na mga semento na may mga number. Yung number na yun, mga kapatid, hindi lang yung tuntungan pag kayo tatawid ng palayanan, ha? Yun ay muhon. Yan, sina Brother Alfie Boy, hindi ko alam yan, kung alam nila yan. Sina Brother Sean, sina Christian, sina Titan. Yung muhon, mga kapatid, yan ay palatandaan kung saan natatapos at nagsisimula ang lupa, ang sakop area, o yung tinatawag nilang land area ng may-ari. Galit na galit ang Diyos sa paggalaw niyan. Kaya sabi ng Panginoon dito, the princes of Judah are like those who remove a landmark. Kasi landmark yun eh. Muhon yun eh. Sabi ng Panginoon dyan, ginagalaw nila ang mga muhon. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya, nangangamkam sila ng lupa. Kaya parang bahang ibubuhos ko sa kanila ang aking puot. Yan. Pag nagalit ang Diyos, mga kapatid, talagang super.
At itong mga taga-Ephraim na ito mga kapatid, ay nagpakahangal for trusting a man. They chose King Jareb. May hari sa Assyria, ang pangalan King Jareb. Mas nagtiwala sila kay Haring Hareb o Jareb sa English instead of the Lord. And Prophet Hosea was saying it's foolishness. And it will end in ruin. Pag nagtiwala ka na sa tao, nawala na ang tiwala mo sa Diyos, pagbagsak o pagkasira ang mangyayari sa atin. Kaya, dapat ang pagtitiwala natin hindi sa tao. Ang pagtitiwala natin sa Diyos. Ang ating full trust, full confidence sa Panginoon lang. Because sinasabi ng Panginoon. At doon mga kapatid, sa sobrang galit ng Panginoon, you see, ang maganda sa Panginoon naman, kahit nagagalit siya Ate Eva, humuhupa. Meron siyang leeway para makabalik. Napakabuti ng Diyos eh. Hindi niya tayo, kasi kung talagang galit ang Diyos, yung ating mga ginagawa, kaya nung nagpatuto si Brother Rocky nagpatuto ka nung Sunday sa main church na ikaw ay pinabalik ng Panginoon sa gawain. Kapatid, binigyan tayo ng Panginoon eh. Kasi kung bibilangin ng Panginoon, yung mga taon na nawala tayo, ay nako, baka hindi na tayo talaga makabalik. Pero pinabalik tayo ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ulit tayo ng Panginoon. At yun ang hindi dapat nating masira. Kasi yung pagtitiwala, mahirap masira. Lalo na sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sino man sa inyo mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ko sa malalaking bagay. At nagkaroon dito in Hosea chapter 5, ang goal ng Panginoon ay padalhan ng mga Israelita ng judgment, hatol, sumpain sila. But, not to distract, not to destroy them, but restoration. Napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya ginagalaw ang power of choice ng tao. Hinahayaan niya. The prodigal son, when he asked for his inheritance, Dad, can I have my part of the share of my inheritance? Binigay ng ama. Hinayaan siya. Sige. Hinayaan siya. Because the father knew that this boy will spend all the money that he had. And could it be that blessings is a way of God testing us? Ay, yung blessing, test din yun. Sister Ne, yung blessing, test din ng Panginoon yun eh. Pero itong sinasabi ng Panginoon dito sa chapter 5 ng Hosea, hindi to distract, hindi to destroy the people of Israelites, pero para magkaroon ng restoration. Kaya mapapansin mo, lagi kong sinasabi Ate Eva, pag sa church, maraming tao, sample sa simbahan, kahit sa mga local church, yung mga ibang relihiyon, pag maraming tao dyan, maraming problema ang church. Maraming problema ang mga tao. Kasi may problema eh. Maraming nasa church. At sadly, it is often only in our affliction or in our need of God that we earnestly seek for the Lord. Alam ng Diyos na pag may mga sakit na, may mga karamdaman na, nandoon na hinahanap na natin ang Diyos. Pero ang tanong dito mga kapatid, why don't we seek God? Bakit hindi natin hanapin ang Panginoon habang tayo ay walang mga sakit, walang karamdaman? Hanapin na natin. Kaya nga sabi, Brother Rocky, the best cure for any disease is avoidance. Sabihin, ang pinakadakilang gamot sa mga sakit ay ang pag-iwas. Huwag ka na magkasakit. Huwag mo nang hayaang paluin ka ng Lord. Kasi pinapalo tayo ng Lord. Kasi pag hindi na tayo bumabalik, hindi ka na tumatawag, kaya diba, gusto natin pag wala ng pera ang mga anak natin. Sample, si Brother Sean o Sister Shikaina, wala ng pera, Daddy, Papa,
Wala na akong pera. O, saka lang naman tatawag yan kapag stop! Saka lang tatawag yan kapag walang pera o kaya may kailangan. At gusto nating tumatawag ang ating mga anak. At maaaring ganun ang Panginoon, Sister Eva. Si Sister Nicole, tatawag lang yan pag may kailangan. Lagi ka pa tatawagan yan kung wala kang, kung wala na siyang kailangan, hindi ka na niya tatawagan. Kaya ayaw ng Panginoon ng yung parang nagkakaroon na tayo ng self-contentment. Yung lahat na tayo meron, ayaw ng Diyos ng ganon. Laging may kulang. Para doon sa kulang mo na yun, doon ka tatawag sa Kanya. Amen? Na mga kapatid, jump to Hosea chapter 6. Isang verse na lang. Isang chapter na lang mga kapatid. Now, in Hosea chapter 6, Prophet Hosea was saying a call to return to the Lord. Ito naman yung pagtawag para bumalik sa Diyos. Kaya ako, kanina, meron akong isang staff na, ay wala pong kuryente rito sa Pilipinas. Pray. Brownout po. Malakas po ang signal number 2 po. Pray. Go back to the Lord. Wala kang may tutulong. Kasi nandito kami. At kahit naman nandyan ako, wala naman ako may tutulong. The best remedy to any problem is God. That's it. Simple. There's power in prayer. I remember, nung last Friday, naikwento ko na rin ito sa Qatar. There were 2 people in North America, and they apparently were the heads of the warlocks. Yung mga warlocks, Brother Rocky, they are the practitioners of witchcraft. Yung mga, anting-anting at mga kulam-kulam. And apparently, this father and son, who are the head, the chief of the warlocks in North America, they want to attack one person, next door neighbor nila. They connived, they united themselves na atakihin yung lalaking yun. Ang sabi nila, sige, ganitong oras, ganitong gabi, atake tayo ha. Ganito ang sistema natin. The night came, Ate Eva, and the son of the warlock, yung mga witchcraft, he was entering the walls. But every time he attempts to get into the wall, through the wall, he could not penetrate. And he went back to his dad. Dad, I don't know what's the problem. I don't know what's the problem of this house. I don't know what's the problem I have. Why? Sabi niya, in every house I went to, I normally pass through. Nakakalusot ako sa pader. Because, witchcraft. Demonic, satanic forces. Yung daddy naman na nagpunta. Sabi niya, let's see. Dad, you have to do your best because I couldn't get through. He was trying to penetrate Sister Inda to the wall. The father now, the chief of the warlock, yung mga witchcraft, he couldn't enter. And then, they tried to hear on the wall. Why? There's something on this wall. Because we normally get through. We normally pass through. We don't have any problem. We think that, sabi ng dad niya, I think that the power is not working. And Sister Eva, they found out that inside the wall, when they were penetrating, there was a Bible study. And they were holding hands together. And the father said, are they singing? I think they're praying to their God. I think they're praying to the Lord. That's why we cannot penetrate. Because they are united. Because the house is filled, protected. That is the power. Huwag nating hayaang makalimutan tayo ng Diyos. Kaya dito sa Hosea chapter 6, sabi ni Prophet Hosea, come, let us return to the Lord. Itong pagbabalik natin, Ate Eva, Kuya Rocky, this is a return. Pagbabalik sa Diyos.
Kasi pag kinilimutan tayo ng Panginoon, open na tayo for attack. Ang isang Kristiyano na wala na ang kamay ng Diyos, nakakatakot na yan. Bakit? Wala ka ng protection eh. When God allowed Lucifer or Satan to attack Job, and Job was the most righteous man in his days, but Satan made a bet. The reason why I could not attack him is because your hand was on him. So don't allow God to remove His hand off you. Kasi pag inalis na ng Panginoon yun, open na tayo eh. Wala na tayong magagawa. Hindi naman natin kayang kalabanin si Satanas. Hindi naman natin kayang kalabanin ng COVID. Hindi naman natin kayang kalabanin ang mga sakit at karamdaman at ang mga bagyo ng buhay, itong mga kalamidad. Ano ang protection natin, Sister Inda? Yung kamay ng Diyos. Kaya in Hosea chapter 6, sinasabi ni Prophet Hosea, come, return to the Lord. Magbalik tayo sa Diyos. Yun lang ang meron tayo. Kaya mga kapatid, huwag niyong hayaang mamiss niyo itong mga Bible study. Kasi ang problema, Sister Inda, alam mo, pag namiss mo isang Bible study, sample, wala kang isang linggo. So, susunod na linggo, alam mo sasabihin ng Diablo, nako, Inda, alam mo, pag wala ka nung last week, pinag-uusapan ka na sa church. Eba, wala ka last week. Nako. Tapos babatiin ka pa ng, oh, I love you with a love. Uy, saan ka? Long time no see. Naku, ayaw ko naman ganyan salita. Kasi mga Kristiyano, mga kapatid, huwag kayo long time no see. Alam mo, lalong nakakahiya yung hindi ka na nag-attend tapos long time no see pa. Napaka-no see natin, di ba? Sabi mo na lang, kapatid, welcome back. Gano'n na lang. Para hindi masyadong masakit. Kaya, huwag niyong hahayaang mawala kayo sa gawain ng Panginoon. Dahil, doon nagbumula ang pananampalataya. Chapter 6 verse 6. Israel and the knowledge of God more than burnt offerings. Nung unang panahon, mga kapatid, nagdala lang ang mga Israelita ng mga tupa. Pero ang nangyari kasi, mga kapatid ko, nagdadala sila ng hayop. Pero sabi ng Panginoon, oo nga, nagdala ka ng hayop, nagdala ka ng offering. Hindi mo naman dinala ang sarili mo bilang living sacrifice. Natatandaan mo, Brother Rocky, yung ating unang awit. I lift my voices, I lift my praise, da 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 da, la da 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 da. Mga 1980s yan, mga natatandaan natin, Eva. Yung ating buhay, yun ang ating living sacrifice, Pastor Rizal. Ayaw ng Panginoon talaga. Do you think God will be happy na, may dala akong 10 piso, may dala akong 2,000 piso. Do you think God is happy about that? Kaya nga nung pumasok siya sa templo pinagtataob niya yung mga offering. Hindi kinuha ng Panginoon, akin na yung mga offering na yan, akin, nandito na ako. Pwede niyang gawin yun Pero pinagtataob niya. He is not really keen on getting the offering per se. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, we bring ourselves. Dala natin ang ating buong katauhan, buong katawan, buong kaisipan, buong kaluluwa sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang namimiss ng Panginoon at yan ang gustong-gusto niya, for us to have a deeper and a meaningful relationship with Him. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi yung offering. Hindi lang yung offering. Ibibigyan ako ng offering, tama na yon. Ipapadala ko ng offering, tama na yon. Yes, maganda yon. That's one form of worship. But higher than that is your body. Is ourselves. Our lives. Yung ating buhay. Palakpakan natin ang Lord. Pastor Rizal, salamat po sa pagpalakpak. Amen. Alam ko, hindi ko kayo nakikita kasi kayo ay nakabalakol na ng kumot yung iba dyan. Amen ba, mga kapatid? Yun ang hinahanap ng Panginoon. Yung ating sarili, ang ating buhay, maging replica tayo, maging ambassador tayo ng Panginoon. Wherever we go, you don't really need to say, I'm a born-again Christian. Really? Or people will ask you, anong religion ka? Ano ka? Parang maganda yung pinupuntahan mo. Parang gusto ko yan. Because sa ating mga pananalita,
sa ating buhay, sa ating mga ginagawa, they will see the real Jesus in you and in me. Makikita ng mga tao. Hindi mo na kailangang pagkalandakan dyan na ganito ako. No. Sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my word, you will keep my commandments. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, tayo ay mabubuhay, tayo ay makikipagkapwa-tao, at makikita nila. Itong taong to, born again to. Bakit? Kasi mabait. Mahalaga ang pagiging mabait. Because sa pagiging mabait, mabuting tao, maunawain, yan ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ko nga kahapon sa aking Facebook, marami mga relihiyon, may mga taong sumanib, o sumama sa ibang mga relihiyon. Pero nung naging religious sila, lalo sila na tumapang, lalo naging marahas, lalo naging magaspang ang ugali. Pero ang isang totoong relihiyon, Ate Eva, ay nakikita ang bunga ng Espiritu. At ang isa sa bunga na yan, Brother Rocky, ay ang kabaitan. Pagiging mabuti sa kapwa, maunawain. Yan ang bunga ng Espiritu eh. Pag nakikita na yan, nasa iyo ang Diyos. Kita na ng tao. Alam mo, sa tao yung tuwan-tuwa ako dyan. Bakit? Kasi mabuting tao, pinagkakatiwalaan tayo. Mahalaga ang pinagkakatiwalaan. Pag ang tao may tiwala sa atin, ang Diyos may tiwala sa atin, open ang opportunities eh. Pero pag ang tao, ang Diyos, walang tiwala, naku, kahit pa magaling, pag walang tiwala ang tao, yung opportunity limited. Kaya importante mga kapatid, na ang sinasabi rito ng Panginoon sa Hosea chapter 6, verse 4 to 6, ang namimiss ng Panginoon, ang gustong-gusto niya, ay yung mas malalim at mas intimate na relasyon sa Kanya. Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Ate Eva. Salamat po. Back to you, Pastora and Bishop. Magandang gabi po sa inyo. Purihin po ang Panginoon at palakpakan po natin ang Panginoon. At maraming salamat po sa buhay ni Pastor Lindeven Magsino sa